be very candid. I'll be very frank with you. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervy Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Bilyonaryo News Channel. Merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the defense, no? Sara filed, in effect, a motion to dismiss. Their initial plan was to grant that motion to dismiss. Posibleng mas humaba pa ang proseso bago tuluyang makapagsimula. News Update. Alright, magandang buhay mga kabaitaan. Welcome naman ho tayo rito sa ating munting bahay. Huwag kalimutan po, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Facebook. Follow, like, and share lang po mga kabaitaan. Then, pinutin lamang ho yung notification bell. At ngayon po, mag-uusapan natin itong balita ho mga kabaitaan ng News 5 kung saan po ay tila bagang nawala na ho ng gana itong si Bubuim kay John Vic Rimulya. At balak na ho ni Bubuim na palitan o di kaya basta ipasok daw muli itong si ex-DILG Secretary Benhur Abalos mga kabalitaan. Pero para sa akin po mas maganda namang ibalik niya po sa DILG itong si Abalos bilang secretary ho, dahil alam niyo po mas karespeto pa ho ito at may galang ho ito sa ating batas at sa kapakanan ho ng bawat isa. Kumpara ho itong hambog na si Akla, itong si John Vic Rimulya, kaya bangan lang ho yung bit-bit ho nito dyan sa DILG, pero napakalausi ho. Wala naman ho talagang nagawa. May paharang-harang pa siya kay Robin Padilla. Nung naamoy niya ho yung bango ni Robin, nako, biglang lumambot ho itong si Akla mga kabalitaan. Less komentaryo tayo, papanoorin na lang ho natin yung mga balitang ipapakita natin sa inyo. And then itong si Representative Luistro, nako, nawala yung yabang niya. Siya yung bida dyan sa Kongreso, di ba? Napaka-feeling talino ho siya mga kabaitaan. Napaka-yabang niya po. At tumitingala ho yung kanyang mga kasamahan dahil sabit matalino daw. Pero hindi nga niya alam kung ano yung pagkakaintindi ho sa ating mga rules ho, yung batas ho ng impeachment. Sabi niya, kailangan daw parang di na yata dapat sundin yung 2/3 votes mga kabalitaan. Yung 16 na para makonvict si Inday Sara at yung 9 naman ho para sa acquittal ho ni Inday Sara. Parang ayaw niya pong papaniwalaan ho yun . Ngayon, dahil nga po sa sobrang hangin ho, ay tumiklop ho. Biglang humina ho yung takbo ng utak itong si Luistro na tila baga nilamon ho sa talino ng lead counsel or defense ho ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. At tayo naman po dito ni Carpio, parang sila po ay ramdam na nila na hindi ho talaga ma-impeach ni Sara Duterte at may mga naratibo sila, may mga alibay ho sila na parang maantala pa daw yung impeachment. Paano ba naman hindi maantala? Wala naman talaga kayong ebidensya at wala rin ho talagang ginawang kasalanan si Sara sa ating bansa. Gawa-gawa nyo lang ho, nagfa-fabricate lang ho kayo ng mga evidences. At the same time, yung mga hearing-hearing ng kangaroo court nyo dyan sa Kongreso para ho makakalap lamang ho ng karagdagang ebidensya na yun po ay unconstitutional mga kabalitaan. Anyway, tuloy lang ho tayo rito sa panonood at ito na po yung balita ho ng News 5 mga kabalitaan. Si dating Interior Secretary Benhur Abalos kaya gusto niya tong ibalik bilang isa sa kanyang mga opisyal sa pamahalaan. Ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman daw ibig sabihin na porque muli niyang i-appoint, hahanapan ng posisyon itong si dating Secretary Abalos, meron nang mawawala ng pwesto sa gabinete. Pwede daw niyang hanapan ng posisyon nito para patuloy na makatulong sa gobyerno. Matatandaan kasi natin, Gigi, na tumayo o nanilbihan bilang Interior Secretary itong si Benhur Abalos. Pero kinailangan niyang bumaba sa pwesto dahil nagdesisyon ito na tumakbo sa pagkasenador noong nakaraan na midterm election. But this is still under the alliance of President Marcos. Kasama siya doon sa mga inendorso ng Pangulo. At ngayon nga, gusto niya itong ibalik sa posisyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. I'll be very candid. I'll be very frank with you. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want
him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else. Alright, so para ho sa akin mga kabitoy, budol na naman ho ito. Talaga mabibiktima naman ho sa pambubudol itong si Bubuem, yung kanyang cabinet secretary ho mga kabitan, itong si John Vic Rimulya. Dahil ang dami ho niyang buladas ho rito, alam naman natin na ito yung mga salita ho ni Bubuem, sa 10 salita, isa lang ho yung ginagawa ho niya, or nagawa niya, or gagawin niya. Sasabihin daw na hindi papalitan, nahanapan ng pwesto. May mga balita na nga pinagalitan di umano. Pinagsasabihan niya di umano itong si John Vic dahil nga po sa kawalang kwenta ho bilang undersecretary ho ng DILG mga kabalitaan. So ano bang ibig sabihin nun? Siyempre, hindi niya sasabihin ng diretsahan na papalitan niya. Pero pag nandyan na ho si Ben-Hur Abalos, nako, itong si John Vic baka ilipat ho ito. At talaga magkakawatak-watak na ho itong grupong ito dahil sigurado pag may nailipat ho sa iba ay may magtatampo ho. Alam naman ho, pag mayabang at too good to be true, pag yan po ay nangyari, talagang manggagalaiti ho yan ng pasekreto ho mga kabalitaan. Anyway, tuloy tayo rito kay Luistro at balita ho ito sa mula ho sa Bilyonaryo News Channel mga kabalitaan. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervy Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Bilyonaryo News Channel ang day 1 ng closed-door pre-trial conference para sa impeachment case ng bise. Nang ibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period ba ngayon? Mainit ang ulo. Una nang iniulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC, dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Si Sison ay partner sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila ho ba? Mukha nito. No, not necessarily, no. I would charge the exchange of arguments as merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the defense, no? But I do not describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. Ako in the prosecution at siya doon sa defense. Talaga namang hindi mo aaminin yun. Kasi nga, pag inamin mo, talaga mapapahiya ka lalo. Pero totoo naman yung saan ba kayo maniniwala mga kabaitan sa sinasabi nito, di ba? Sa usaping parang nilamon daw siya, kinain daw siya ng buhay ng lead defenso ni VP Sara. Siya ba or yung Bilyonaryo News Channel? Yun po yung tanong ho natin. Dahil alam naman natin yung BNC, hindi ho yan nagbabalita kung walang kumpirmasyon, kung hindi galing sa kanilang reliable source. So dahil gaya ho sa sinabi ng balita nila na galing ho sa kanilang pinagkakatiwalaang source, so totoo po ang nangyayari. Ayaw lang po talaga nilang aminin dahil sigurado ho, alam ho nilang mas lalo silang mapapaya ho mga kabalitaan. So dito na ho tayo kay Carpio. Si Carpio po, nagsabi na dito na maantala ho yung impeachment. Bakit nga ba? Kahit ano pang sasabihin ninyo, talagang maantala ho yan. Mahabang proseso yan dahil nga mali-mali yung mga pinanggagawa nyo kung sinusundan nyo pa yung legal na proseso sa impeachment na ito, madali na sana yung nagawa. Kaya ho nagkandara pa ho kayo dahil nga po pinipilit nyong bumalik sa tamang proseso na ito hindi nyo po nagawa at alam na ng taong bayan na ito ay sadya at para dahil nga po itong si Tambuaya ay napaka-ilusyonado at ambisyosong tumakbo dahil si Sara ay tiniko sa kanyang lalamunan, kaya ho ginamit ni Tambuaya yung kanyang posisyon, yung kanyang pera o pera ng taong bayan para suhulan ho at i-impeach si Sara para pumirma itong mga buaya dyan sa Kongreso. Habang nakatutok ang publiko sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte,
Lumilitaw naman ang mga posibleng legal na hakbang na maaaring magpahina o magpaantala sa proseso. Inamin ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na may mga legal na hakbang na maaaring gamitin ang mga senador na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Their initial plan was to, I think because Sara filed in effect a motion to dismiss, their initial plan was to grant that motion to dismiss. Ayon kay Carpio, hindi kailangan ng 2/3 vote para pagpasyahan ang isang motion to dismiss dahil isa lamang ito sa mga mosyong maaaring iharap sa impeachment court. Kung mangyayari ito, posibleng umabot pa sa Korte Suprema ang usapin at lalong humaba ang proseso. They will go to the Supreme Court na what is required by the Constitution is trial. Hindi pwede i-dismiss kaagad. There has to be a trial first. Binigyang diin din ni Carpio na malaki ang magiging papel ng mamumuno sa impeachment court dahil siya ang unang magpapasya sa mga mosyong isusumite ng magkabilang panig. Well, very important yung presiding officer. Like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. Isa pa sa mga naging punto ng talakayan ang bilang ng mga botong kakailanganin para sa posibleng conviction. Ayon kay Carpio, nakadepende ito kung ilan sa mga senador ang hindi maaaring makalahok at makaboto sa paglilitis. Well, it depends on how many have been disqualified by legal impediment. Isa pa lang ngayon ang bilang ko, si Jinggoy. Sa ngayon, inaabangan kung paano haharapin ng Senado ang mga mosyon at legal na isyung iniharap ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, posibleng mas humaba pa ang proseso bago tuluyang makapagsimula ang aktual na paglilitis sa impeachment case. Ayun, yun po yung sinasabi ho natin. Kaya ho tumatagal ho ito, mas lalo hong haba ho yung kwentuhan ng impeachment dahil nga po sa kanila mismong ginagawa. Eh, sino bang masisisi ho dito? Baka sasabihin naman, sisisihin naman ho nila itong mga taga-suporta ni Sara Duterte ng mga senador. Eh, dapat sisihin yung mga sarili nyo. Kasi nga gahaman ho kayo at mga mukhang pera ho kayo dahil nga pumirma kayo dahil kay Tambuhaya na sinusuportahan yung magiging susunod na Pangulo ng ating bansa. Una, ano ba yun? Yung People's Initiative. Ano ba yung ginagawa nyo? O hindi nakalusot. Ngayon, yung plan B nyo, ay ito na hong mga akusasyon laban kay Sara Duterte. At ngayon po, talagang hindi natutulog ang Diyos mga kabaitan. Kung si Sara Duterte, hinanapan ho nila, pilit ho nilang hinanapan ng mali at pinaplantahan ho ng mga ebidensya at ang panahon naman ho ay talagang hindi ho nila kaya at sila pinipigilan ho mga kabutaan dahil nga po, ano bang nangyari? Lumabas yung 18 Marines, si Guteza, sino pa ba yun? Marami pa na nagtuturo ho na itong nakawan sa pera ni Juan na nilalagay ho sa maleta ay itong si Poboem, itong si Tambuhaya at ngayon talagang kalat na ho itong si Joel Villanueva na isang Judas, naniniwala ho sa Judas is Lord. Yung simbahan niya parang napakaganda sana, Jesus is Lord, di ba? Ngayon, parang siya nang pumalit sa pangalan ng kanilang simbahan na Judas is Lord mga kabalitaan dahil Judas itong animal na ito eh. At sino pa ba nagbigyan ng pera? Itong si mga Tulfo brothers, di ba? Kaya pala sobrang tahimik ni Montulfo sa mga nakawan sa ating gobyerno. Ayun pala ay allegedly nakakatanggap din pala ng pera. Lalo na ho itong sobrang kapal ng si Erich Sylvester Tulfo mga kabalitaan. Sobrang napakakapal at hambog, napakayabang pa. Nung pinalagan ho ng mga kapatid nating Muslim at ng kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, nako, bumahag yung buntot, humingi ho ng kapatawaran mga kabalitaan. Sila po ay nangingibabaw, ayon pa nga ni Father Sean Ubod, na may araw lang din na sila ay talagang lalagapak. Kaya hintayin ho natin yan dahil paparating na ho yan mga kabaitaan. Unti-unti na ho mga kabaitaan na makikita at magkaroon na ho ng kalinawan kung ito bang ginawa ng administrasyong ito ay sinadya o hindi. Pero sa ating sariling pananaw, talagang planado to dahil takot si Bongit makulong.
kung paano niya ginawa yung papapakulong niya kay Tatay Digong sa dahig. At ito ay talagang pinaghahandaan niya, kaya ngayon ay nagmamatigas na parang nagkaroon ho tayo ng martial law sa ating bansa, mga kabaitan. Salamat ka po pala sa inyong panonood. Huwag pong magsawang manood, mga kabaitan, at suportahan ho itong Munting Bahay. Dahil pag may sapat na ho tayong oras, babalik tayo at makipagkwentuhan tayo sa inyo at makipagbalitaan ho tayo sa inyo, mga kabaitan. Follow, like, and share sa Facebook po, at subscribe na rin po, and then pindutin ang notification bell sa ating Munting Bahay YouTube channel natin. Tinagan balita, reaction, video, news update, mo balita, mo komentaryo, mo latigo. To God be the glory, mama. Chup chup. Peace out.